Magandang hapon, Pastor. Magandang hapon din, Sir, Kuya. Yan. At umpisa lang muna natin sa pasasalamat sa ating sponsor ng kape, Atok Benguet Coffee, ground coffee from Atok. Atok. At ito, ang may-ari nito ay isang membro ng MCGI, si Marlene Layabaay, na dumadalo sa Panorama. Kaya kayong mga nasa taga-Panorama, kung may access kayo kay Sister Marlene, mag-order po kayo nito. Oh, malapit lang naman ang Dahil Panorama. nakakatipid po ito, kunti lang, isang kutsara lang, pwede na magtimpla ng 4 na basong Kape. kape. Yan. At nakakatulong ito sa pamagitan ng pagpapakinis ng balat at sa pag gamit nito ay yung tibok ng puso. Kaya malabakinis ang balat mo, no? Ganun ba? Oo. Hindi ko napansin yun. Sige. Ngayon po, siyempre, hindi naman ako nagbibenta nito. Wala naman tong tinutulungan ko lang yung ating kapatiran. At ito ay bagay sa mga taong membro ng Maharlika. It's either nasa Mindanao ka, maganda ang kape dahil kapag membro ka ng Maharlika, mga gurang-ganggang na yan, di ba? Di ba mga matatanda na? Oo. Kadalasan ng membro matatanda. Oo. So kape, bakit ka kape? Dahil para hindi gumagamit ng gatas dahil ang gatas na pag mataas ang protina nagkukos ng arthritis. Ayun. Pag naman may asukal, may arthritis din. Oo. Tsaka yung, Di ba? ano pa yun, yung sugar, mataas ang sugar. Ano? Oo, Asukal tama. nga eh. Oo. Ni-English mo lang eh. Oo nga. Nakakabulag pa yun pag sobra yata, no? Hindi ko alam. Oo. Nagkapanghina ng pananaw. Ay oo, kapag ang sobra ka sa asukal, pag marami kang gamit na asukal, kaya sinabi mong nakakabulag kasi magkakaroon ka ng diabetes. Oo. Pag may diabetes ka, nagpapalabo ng mata. Yan. Mas paano pastor, maiksi lang yung paliwanag mo, dapat ini-elaborate mo pala. Hindi ko Kaya nung sinabi mong nakakabulag, Kaya nga partner tayo dahil ikaw yung may alam dyan, tungkol dyan. pagdating sa medical, Oo. ikaw naman diretso, sabi ng Diyos, bulag. Tungkol sa Biblia lang tayo dyan. Mabulag ka. Ngayon, alamin mo, bakit nabubulag? Yan. Makakita ka, o makakita. Maiksi lang sa Biblia, no? Kasi Oo. kung isulat lahat, Hindi ipaliwanag magkasya. yun. Hindi magkasya. ang buong mundo. Oo. Ang napaglagyan. Sabi ni St. John. Ang sabi mo agad, bulag, mabulag ka. Oo. Mabulag ka. Sabi ko, bakit nga pala mabulag? Alam ko na, ang tao pala na pag gumagamit ng madalas na asukal, ang side effect noon, magkakaroon ng blindness sa mata. Oo, yun. Yun. Kasi yun ang sign and symptoms na pag may diabetes, nabubulag, mahina ang tuhod. Tapos siyempre may diabetes, parang pinsan ng high blood. Ngayon, pinsan ng high blood, diabetes, uric acid, mataas ang creatinine. Pag high blood ngayon, dialysis ka na. Dialysis nga. Kasunod. Ngayon, sabi mo nga, sino ba yung pastor na... Pastor, Juju Tabuana. anong i-text mo siya na ang Nara pala ay... Nara, Pastor Jojo, ha? Ayun, kung meron nakakilala kay Pastor Jojo Tabuana, dyan sa may Champaka, Marikina Heights, pakisabihan siya na yan lang pala ang makakalunas, makakatulong sa iyo. Dahon ng Nara. Ayan. Pinaliwanag kanina ni Nars na aking kaibigan si Edgardo Gasis. Ayan. Didimanda ko pa yan, pastor, makita mo. Sino? Yun. Pag Bakit? hindi gumamit ng Nara. Kasalanan na niya yun eh. Okay. Pag ayaw niya gumamit Sige ng po. Nara, no? Oo.
So, Oo. ayan po. Ngayon ang aming topic, ang segment namin, kung bakit ako nakapula at si Pastor ay nakaputi. Oo. Dahil sa pula at puti, Yan. ipapaliwanag ni Pastor yung patungkol sa Maharlika. Yun. Paliwanag na, Pastor. Ang Maharlika po ay mababasa natin sa 1 Peter chapter 2 verse 8 and 9. Ang sabi doon, you are the royal priesthood, a chosen generation, lahing mga hinirang, lahing mga pinili. Excuse me. Salitang Maharlika yun sa Greek. Hindi. Ang Maharlika sa Tagalog, Maharlika. Pero yung sa sinabi niyo, you are royal Priesthood, a Priesthood, chosen generation, a royal priesthood. Oo, that is in English already. English nga. Pero you're royal blood. Ang Maharlika kasi, galing siya sa salitang ugat niya ay Greek. Greek yun. Anong Greek Sa New doon? Testament. Ano nakalagay doon? Maharlika nga po. Ang English noon, Royal blood. Royal blood. Royal blood. Oo. Oo. Pero ano talaga Chosen generation. ang Sa ibang Maharlika, translation. ang salita kasing Maharlika, is it a Greek word or is it Greek word. or a Filipino language? Hindi, Greek Dahil- word yun. Kasi ang New Testament, ginagamitan ng Greek word. So sige, pwede ko na Maharlika, tuloy. Ayan, ang Maharlika ay marami pong benepisyo. Pero sasabihin ko muna sa inyo, mayroong Maharlika na 120 tribes. Sa atin naman, 110 tribes lang po ang na-research. At yan po ay maraming benepisyo. Kapag ikaw member ng Maharlika, mayroon kang covered ka sa batas na Republic Act 8371 na yun ay tinatalakay ng attorney Jerry, kung hindi ako nagkamali, bawat buwan, every 4th Sunday of the month, siya po ay nagpapaliwanag. At ang pinaka-founder nito ay isang abogado rin po na andoon nakatira sa Mindanao. Ang Maharlika ngayon dito sa Kupang Antipolo, sa amin banda sa Sun 7A, puro uno, doon kay King Ri, at yung king na kanya pong may bahay. Queen pala, sorry po. At marami pong mga king at queen na pumupunta dyan, dato at mga council. Ako po ay council diyan sa Maharlika National Council. Ang benepisyo na sabi ko na marami, una, kapag member ka ng Maharlika, ay hindi na kailangan na iparehistro pa yung motor dahil binili mo na naman yan. May resibo naman at ang mga batas kasi na itinakda ay ang bansang Pilipinas sa Washington DC noong 1933. So hanggang 50 years lang ang paliwanag ng Maharlika abogado ay expire na ang mga batas ditong ginagamit. Kaya nagkatha si Benigno Aquino II, kundi ako nagkamali, ng Philippine Constitution of 1987. Ang Maharlika ay sinusuportahan ng konstitusyon ng sabi. At sabi ko kanina, maraming mga benefits kasi hindi ka na pwedeng api-apihin para i-demolish ng mga ganyan-ganyan na lang. Sa katunayan, nilaglag po nila ang tarpaulin doon para hindi na sila makapang-api sa mga tao doon sa aming lugar. At kahit saan man dito sa Pilipinas, kung member ka ng Maharlika, hindi ka pabayaan kasi balik tanaw lang sa unang at pinanggalingan talaga ng mga Pilipino. Kasi bago to nagiging Pilipinas, ay Maharlika talaga to. Inaagaw lang ng mga Espanyol ang pangalang Maharlika, pero noon ay Maharlika na to. Kaya saan ka makakuha na kailangan pa bang irehistro yung sarili niyang bayan? Ayon naman sa Biblia, hindi talaga kailangan magbuwis. Kahit buwis, kahit bayaran ng Meralco, ay hindi na nagbabayad ang mga ilang member ng Maharlika kasi established na sila doon sa kanilang lugar na kinaroonan. Marami pang dapat na ipaliwanag pero hindi ko kayang ipaliwanag ang lahat dahil ang may kakayanang magpaliwanag doon yung ating yung nagpapaliwanag doon kada 4th Sunday of the month. Kaya
in-invite ko po kayo na magpunta po doon sa Maharlika. Bakit pula po ang mga kasuotan ng Maharlika? Kagaya nitong kaibigan natin. Kasi Maharlika rin to. Royal priest nga kasi ang ano niyan, mga lahing hinirang. Kaya symbolize as the blood of the Lord. Yan. Kaya okay ka sir eh. Meron, Nakapula ka. merong picture na i-attach namin dito sa usapin ng content na Maharlika. Oo. Para Yan po. makatulong sa maraming mga inaapi ng mga batas para sila ay lulukuhin lamang para maglagay ng hindi naman naayon sa batas talaga, kundi ginagamit lang ang batas para mangloko sa mga ibang tao. Maganda po ang paliwanag nila, hindi ko kayang itumbasan yon kung gaano magkaganda silang magpaliwanag kasi isa lamang akong simpleng counsel mula pa noong 1994 sa Values Formation. At salamat naman sa Diyos dahil kinukuha rin nila ako doon na bilang member na may nag-sponsor sa akin na si Winifreda Santiago, tawag ko sa kanya Nanay Winnie. Nanay Winnie at mga kasamahang mga Maharlika, MTK groups dito sa Antipolo, sa Laguna ang main, dito sa kumbaga sa lugar ng Luzon, sa Marikina, sa ano kasi yan, nagsimula talaga sa Mindanao. Ang marami kasing Maharlika, pero anong kaugnayan ang Maharlika Fund? Maharlika Fund na yung parang sa SSS, ano ba yun? Na ang SSS i-convert na siyang Maharlika. Anong wala kayong... Wala ka pa kung alam dyan, sir. Pasensya na po. Hindi ko pa kayang maipaliwanag yan. Malalaman na lang siguro sa ating pagdating ng araw. Tagapagpaliwanag. Oo. Kasi isa pa, wala pa akong dokumentong kagaya ng mga hawak ng mga nauna. Wala pa akong nahawakang dokumento na yun. Pero may mga dokumento kasi sila dapat masundan talaga yun. Kung meron na, maaral. Okay. Oo. So, Ang sa akin lang, tuloy mo lang kwento dahil sa isang segment tayo. gusto ko makatulong sa mga tao. Anong mga pakinabang pag nagmembro ka ng Maharlika? Yung hindi ka na Hindi ka apihin, hindi ka lulukuhin ng mga taong mga ginagamit lang ang batas para pagkapirahan, ganun. So sinong magiging ano diyan? Sino ang Mananagot. No. Ano ang tawag? Sinong board of director will stand during the time of litigation? Kung sabi mo, hindi aapihin. Siyempre, during the time na inaapi kayo, sinong Yung mga counsel? yung mga hari, isa sa mga kilala ko, si Jerry. Sinong at counsel? saka yung tatlong hari na dito sa Antipolo na si Rico, isa rin sa hari, si Jerry, at saka si De La Cruz. Ayan, at saka yung si Wala mga apelyido ha, wala mga apelyido ha. Meron ng apelyido yan pero hindi ko man natandaan ang apelyido nila. Oh, yan si Rico Lunario lang ang natandaan ko. Okay. Oh. So ayan po yung Yung De La Cruz apelyido yan eh. apelyido. Oh, yun. So meron pala kayong samahan na Maharlika sa bandang bundok. Meron naman din dito Maharlika si Madam Emily Lopez dito sa banda dito sa Kupang, Maharlika din. Pero hindi natin alam kung ito bang sa inyo at para dito ay magkaugnay. Oo, tama. Oo. Kasi patungkol din sa lupa. Alam nyo ba na nagagalit sa grupo ng ating LGU tungkol sa Maharlika? Bakit naman? Kasi ang Maharlika naglulupa daw yan eh. No, ibig sabihin, naglulupa. Ibig sabihin, pag merong dimandahan, sila yung nagtatanggol, ginagamit yung Maharlika. So, ganun din yun sa inyo. Kaya hindi na kayo pwedeng apin kasi member kayo ng Maharlika. Ang Maharlika ay royal blood. So, mga royal blood pala kayo. Ayun. Kasama na rin ako dyan pero hindi ko kasi pa masyadong
naunawaan. Oo, oo. Kaya nga, kunting paliwanag pa lang to, inaakit lang kayo na umatin pag tuwing fourth Sunday of the month, magsimula ng alas 10 ng umaga, nandun na sila. Pero ako, mga after lunch kasi may mga Bible study pa ako dyan sa kabila. Okay. So, in-invite daw kayong umatin at sumali sa Maharlika. Mm-hmm. At yung Maharlika Fund, hindi pa saklaw, hindi namin alam kung saan yun. Hindi, wag ko pa maipaliwanag yan. Basta, Baka karugtong yan. ang sa grupong ito ay hindi naman siya nangangako ng financial, pero ang pangako na talaga niya at ginagawa na yung mga wala nang maapi, tinutulungan yung mga taong inaapi ng batas na sa maling paggamit. Ganon. Mm. So, tuloy mo lang ang kwento. So, may napansin ako na nakasuot kayo ng pula. Bakit naman? Yun nga, ang pula kasi simbolo ng dugo ng Panginoon na tumigis sa paghihirap niya para malinisan ang lahat ng mga karumihan ng tao. Kaya pula. Okay. Kaya nagsusuot kayo ng kulay pula. Opo. Nataon naman na pula ang suot ko. Oo. At saka isa pa na yan talaga ang suot din ni Lapu-Lapu noon kasi si Lapu-Lapu ay kaya nag-away sila si Magellan kasi Maharlikan group yun ang ating ninunong si Lapu-Lapu. Maraming paliwanag sila doon. Hindi ko pa matuhog-tuhog yung mga sinasabi nila dahil yun nga, hindi ko ma-review dahil wala akong papilis pang hawak. Meron lang akong konting idea, nabanggit mo si Lapu-Lapu, ang suot niya ay kulay pula. At maging sa kingdom, ang suot doon, lahat matingkad. Maliban lang sa kulay itim. Kasi ang paliwanag na hindi pinahinintulot na magsuot ng kulay itim, una, kadiliman. Pangalawa, mourning, yung kalungkutan. Yan. Kapighatian. Yun po. Kaya sa kingdom, ang suot doon lagi pula, green, yellow, pink, mga damit. Oo. Mga matingkad. Mabatitingkad, oo. Neon, kumbaga neon color. Neon color. Oo, yan ang So, kung ikaw ay kaanib ka sa mga ganitong gawain ng Maharlika, kaya ang suot ninyo kulay pula dahil you belongs to a kingdom. Which is wearing a neon color. Salamat, sir. Ganon. Paliwanag. Oo. Di ba? Pero pag suot ka ng kulay itim, yun ay kalungkutan. Yan, tama po yun. Pero hindi you cannot avoid na kulay itim kasi ang buhok natin kulay itim. Oo naman. Saka, ang mga abogado ay yung lalo na judge. Kulay itim. Itim ang sinusuot nun eh. Kasi kadiliman yun. Hindi. Meron pa akong isang nakita doon na positive. Ano? Ang ibig yun, sila, talagang parang tapat sila dun sa serbisyo nila. Hindi ibig sabihin, sa positive lang napakahulugan. Kaya itim ang kanilang uniforme ba yun kung tawagin? O... Magbibiro lang ako. Oo. Yung kanilang decision itim. Ay, ganun ba yun? Biro lang. Hindi naman siguro. Sabi nga, kung ano ang Biro lang. Mga Huwag kayong magalit sa akin. naririnig at nababasa. Hindi, kasi ang pinag-usapan natin, ang suot ng mga tao na nasa kingdom ay neon color. Neon color. Ngayon, kung nagsuot ka ng kulay itim, yun ay mourning, kapighatian, Yun ang mga... nalulungkot. Noong araw, pag namatay ang tao, anong suot? Noong araw? Puti. Wrong! Sa mga Chinese ba, puti? Wrong! Oo, ano yun? Kulay itim. Ay, itim pala dito Luksa sa yun. atin. Pagluluksa. Oo. Tapos, na-educate na yung tao. Oo. Ang suot na nila, Puti na. puti na. Oo, tama. Ngayon, iba na ngayon. O, ano na?
kulay pula naman. Pula-pula na? Pula na ang suot ngayon. May namatay? Ako talaga? Kasi, they must be happy because yung tao pag namatay, mapunta na sa langit. Isa pala yung sa mga kahulugan ng pula, no? Hindi lang na in love, kundi happy. Oo. Oo. So, yun po. So, people who are a member of Maharlika are wearing a red color. Red color. Kasi happy sila at saka Maiksi naman ang paliwanag mo sa Maharlika, maliban sa hindi kami aapihin, wala nang mag-ano sa amin, hindi na kami... Sinsya ka na kaibigan ha, madagdagan na lang yan sa mga sunod natin na segment pagka na-master ko na yan. Okay. Hayaan mo. Sige. Yan ay ano pala, pabungan. Nakukulangan ako sa paliwanag mo. Ang paliwanag mo lang, hindi kami aapihin, ipagtanggol kami ng Maharlika. Kaya tinatanong ko sa iyo, sinong council ninyo? Yan. Isa ako sa mga council. Ang council ay dato. Mga dato. Sino magpipina sa demandahan? Ay sila rin. Yung Maharlikan group din. MTK ang shortcut name. Ilapit ninyo problema ninyo sa MTK. Tama. Nakando na nga eh. Nilapit ko noong nakaraang 4th Sunday. Okay. Ano ba magagawa sa ating grupo sa ganyang pangyayari dyan? Okay. Kanila namang nilalagay yung tarpaulin doon. Meron. Sabi nila, hindi kayo namin pabayaan. Yun nga. Hindi nila pero yung tarpaulin nung developer, tinumba. Wala naman. Wala naman. Doon sa taas, hindi naman ginalaw. Hindi ginalaw. Basta ang tao, malaya lang na makadaan. Walang ano. Nung narinig ko na mayroong isang dating lady guard na nagtatanong, totoo ba yung aking narinig na kapag walang ID ay hindi na makadaan o makakapasok dyan? Makadaan? Sabi naman ng medyo leader din doon sa kabilang grupo kay Salvador, ay hindi naman, mag-ano lang kayo ng sticker sa inyong mga sasakyan. Kasi may bayad din yun. Magkano? di ko lang alam kung magkano ang bayad. Basta, ano kasi yan Hanap buhay din yun, ano? Ang gwardiya kasi, kinukontrol lang niya yung maaring mangyaring hindi kaaya-aya doon sa lugar. Kasi ako'y matagal ding gwardiya. Kumbaga, secrecy, safety, ganyan, safetyness, at saka secrecy, is called security. Ganun lang yan ang trabaho ng security. Kaya tatanungin yung tao na hindi pa kilala, saan ang ID mo? Pero kung ang mga tao na may mga, ano na rin, yung kapag kakilanlan nila doon, siguro, yun ay hindi naman kailangan siguro niya abalahin pa. So, nakapokus ka doon sa hindi kayo aapihin. Oo. Hindi na kayo, anong tawag noon? Yung tatanggalin, anong tawag noon? Hindi na ilang grab? Hindi na pakialaman yung aming mga lugar. Ganun. Ang ano lang naman natin doon, talagang pinupukusan din natin yon dahil hindi lang para sa atin, kundi unang-una sa mga anak ko rin na nandun din naman, doon din dumaan. Ikalawa, yung sa mga tao rin doon dahil meron tayong asosyon naman na gumagalaw ngayon at nakipag-ugnayan din sa 7 asosyon upang pangunahan nila ang kapayapaan at kaayusan sa aming lugar. Plus yung ating grupo na Maharlika. Di bali, 8 grupo po yun na magtulong-tulong maliban sa mga individual na walang grupo. Yun po ang nakipagtulungan doon kasi marami na rin namang nakatira ng mga tao doon. Libo na rin. 8,000 na ang butante doon. Butante pa lang. So, plus yung kami, na mga butante at may mga hindi butante, baka nasa mga 24,000 pinakamaliit na tansya ng bilang sa lugar ng aming kinaroonan o 652 hectares from Hanging Bridge up to Johnson Ong Tower
And then pang Susogin Creek up to Bibit Falls. Ganun po kalawak ang lugar ng 652 hectares sa bahagi ng Kupang. Ang Kupang kasi kung babanggitin ko rin yung sinabi ng isang chairman at isang kapitan ay medyo magkakaroon lang ng kunting problema kasi sabi ni dating kapitan si Lindonio Abilia ay 3,400 hectares. Sabi naman ng isang chairman dun sa aming lugar na si Al Mantilla ay 1,500 ang buong Kupang. Ang ibig sabihin, 652 hectares doon sa amin, halos kalahati na siya sa buong Kupang. 'Di ba? Okay. Ang Marikina, kunting kunting diferensya lang, 10 barangays yan. Ang Marikina. Ang Marikina nasa lang yan sinabi rin niya sa akin mga 1,700 hectares. 10 barangays. So, sa aming lugar 652 hectares. Ano bang kalahati ng 1,500, 'di ba? 700 o 600 plus lang, 'di ba?